Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pagkapanalo sa isang male pageant ay hindi lang tungkol sa korona o titulo. Tungkol ito sa kapangyarihan. Habang naglalakad ako sa entablado ng male pageant na hindi ko nababanggitin ang pangalan, ay ramdam ko ang bawat titig. Ang paghanga ng madla at ang nanonood na inggit na mga katabi ko sa line-up. Papadudot, ako si Oliver, tubong Palawan, pero nakatira ako ngayon sa Quezon City. Sabi nila na sa akin daw ang lahat ng katangian ng isang male pageant winner. Matangkad, paitaas ang tindig at bawat tibla ng aking muscle ay tila nililok para sa perpeksyon. Pero sa likod ng mga ngiti at kumukutitap na mga ilaw, may isang dilim na hindi ko inaasahang susunod sa akin hanggang sa kabilang buhay. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Miller. Si Miller, ang anino ko, gwapo siya, oo, pero kulang siya sa kislap na meron ako. Sa bawat rehearsal ay nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamao tuwing binabanggit ang pangalan ko bilang top performer. Ang kanyang insecurity ay isang cancer na dahan-dahang kumakain sa kanyang katinuan. Hanggang sa isang gabi bago ang preliminary competition, nahuli siyang nagnanakaw ng props at naninira ng gamit ng ibang contestants. Na-disqualified siya. Ang pangarap niyang corona ay naglaho sa isang iglap. Ang huling tingin na ibinigay niya sa akin bago siya pinalabas ng security ay hindi tingin ng isang talunan. Ito ay tingin ng isang mamamatay tao. Isang linggo matapos ang pagkaka-disqualify sa kanya, habang abalang lahat sa preparation para sa grand final sa isang liblib na resort sa labas ng Maynila, nakatanggap ako ng text mula sa isang unknown number. Magkita tayo sa lumang generator room sa likod ng main hall. May kailangan kang malaman tungkol sa scoring. Huwag kang magsasama ng kahit na sino kung gusto mong manalo. Dahil sa kaba at kagustuhang makasigurado sa pagkapanalo ay pumunta ako. Ang generator room ay madilim, amoy kalawang at diesel. Doon ko nakita si Miller, hawak niyang isang mahabang bakal na tubo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at tila wala na sa sariling katinuan. Oliver, bulong niya. Ang boses ay parang galing sa hukay. Kung hindi ako ang magiging hari ay walang magiging hari. Sumugod siya pero sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahil sa galit at takot ay napatid siya sa mga nagkalat na kable ng kuryente sa sahig. Sa tindi ng kanyang momentum ay humampas ang kanyang ulo sa gilid ng generator at tumalsik siya sa isang pool ng tubig na may nakalubog na live wire. Isang trap na malamang ay inihanda niya para sa akin. Napanood ko ang bawat segundo. Ang pagkisay ng kanyang katawan. Ang usok na lumalabas sa kanyang balat at ang huling sigaw na hindi natapos dahil naluto ang kanyang lalamunan. Namatay si Miller sa sarili niyang patibong. Nagulat ang lahat sa mga nangyari. Nung una inakala ng lahat na baka may kinalaman ako sa pagkamatay ni Miller, pero buti na lamang at may CCTV doon sa lugar kung saan namatay si Miller kaya nalinis kaagad ang pangalan ko. Ang akala ko ay doon na natapos ang lahat, akala ko ay malaya na ako. 3 araw bago ang coronation night, nagsimula ang mga kababalagan. Nasa shower ako ng hotel room nang maramdaman ko ang biglang paglamig ng tubig. Mula sa mainit na singaw ay naging yelo ang dumadaloy sa katawan ko. Nang punasan ko ang salamin ay hindi ang sarili kong muka ang nakita ko. Sa likod ko, sa refleksyon ay nakatayo ang isang sunog na figura. Ang balat nito ay parang uling na nagbabakbak na. At ang mga mata ay puting-puti at walang balintataw. Oliver, ang bulong ay tila hangin na pumasok sa loob mismo ng tenga ko. Lumingon ako pero wala doon ang kahit na sino. Pero sa sahig ng shower, may mga bakas ng basang paa. May itim na tubig na amoy sunog na laman at langis ng makina. Nang gabing yon habang sinusubukan kong matulog,
Naramdaman ko ang bigat sa ibabaw ng dibdib ko. Hindi ako makahinga, idinilat ko ang aking mga mata at doon ay nakapatong sa akin si Miller. Ang kanyang muka ay ilang pulgada lamang ang layo sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga na amoy asupre. Ang korona ay para sa akin, sabi niya habang dahang-dahang ibinabaon ang kanyang mga daliri sa aking lieg. Ang kanyang mga kuko ay matatalim. Tila gustong punitin ang aking balat. Sumigaw ako at bigla siyang naglaho pero iniwan niya ang 5 maitim na pasa sa aking lieg. Paano ko itatago ito sa pageant? Dumating ang gabi ng finals, ang buong auditorium ay puno ng tao, hiyawan at musika. Pero para sa akin ang bawat sulok ng backstage ay tila isang bitag. Sa tuwing titingin ako sa salamin para mag-retouch ay nakikita ko si Miller na nakatayo sa likuran ko. Hawak ang isang gunting na balak itusok sa aking likod. Pero kapag humaharap na ako, tanging hangin lang ang naroroon. Nagsimula ang swimwear competition habang naglalakad ako sa entablado. Ramdam ko ang tensyon at ipinakita ko ang aking abs, ang aking pinaghirapang pangangatawan. Pero sa gitna ng aking pagrampa, bigla akong napatigil. Ang entablado ay naging madulas na. Hindi lang ito basta dulas. Ito ay malapot na itim na likido na bumubukal mula sa ilalim ng mga floor lights. Nakita ko si Miller sa gitna ng audience. Hindi siya nakaupo. Nakatayo siya, lumulutang ng ilang sentimetro sa sahig at itinuturo ako habang tumatawa ng walang tunog. Ang mga tao sa paligid niya ay tila walang napapansin. Nawalan ako ng balanse. Nadulas ako, isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Nakarinig ako ng singhap mula sa mga judges. Ang aking perpektong image ay nadungisa na. Bumangon ako at pilit nang umingiti kahit na kumikirot ang aking braso. Hindi mo ako mapapatigil, bulong ko sa hangin. Napasama pa rin ako sa top 5 dahil sa taas ng scores ko sa interview at online voting. Pero alam ko ang huling bahagi ang pinakamahirap. Ang question and answer. Habang hinihintay ang turn ko, ang ilaw sa backstage ay nagsimulang kumurap-kurap. Ang ibang contestants ay tila naging mga estatwa. Ang oras ay huminto na. Mula sa kortina lumabas si Miller Papadudut. Ang kanyang katawan ay tila nabubulok na. May mga uod na gumagapang sa kanyang sunog na mukha. "Bakit ka pa lumaban, Oliver?" tanong niya. Ang boses ay parang libu-libong boses na pinagsama-sama. "Papatayin kita sa harapan nilang lahat. Gagawin kong trahedya ang gabi mo." Kinuha niya ang suot kong sash at sinimulan itong ipulupot sa leeg ko. Ramdam ko ang pagkasakal. Ang unti-unting pagdidilim ng paningin ko. "Mamamatay ka na! Mamamatay ka na!" "Hindi." Hiningal kong sagot. "Insecure ka lang. Kahit sa kamatayan ay talunan ka pa rin." Sa pagbanggit ko ng salitang talunan ay isang malakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula sa stage lights. Naibalik ako sa realidad. Tinatawag na ang pangalan ko para sa final question. Naglakad ako palabas, ang bawat takbang ay parang may nakakabit na kadena sa aking mga paa. Nang hawakan ko ang microphone ay naramdaman ko ang kuryente. Isang matinding kuryente na tila gustong ipatikim sa akin ang nararamdaman ni Miller bago siya mamatay. Nanginig ang buong katawan ko at nakita ko ang screen sa likod ko. Ang mukha ko doon ay unti-unting naging mukha ni Miller. Ang audience ay nagsimulang magbulungan. Takot ang nakita ko sa kanilang mga mata. Ang tanong, simula ng host, ano ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para sa koronang ito? Bago ko makasagot, ang boses ni Miller ay umalingaw-ngaw sa aking utak. "Pinatay mo ko, Oliver. Pinanood mo akong mamatay." Ilang segundo akong natigilan, ang katahimikan ay nakakabingi na. Dahil dito ay inulit ng host ang tanong para sa akin. Kasi akala niya ay hindi ko narinig. Ang sakripisyong ginawa ko ay ang harapin ang sarili kong takot. Ang harapin ang katotohanan na ang tunay na kagandahan at lakas ay wala sa abs o sa pagmumuka, kundi sa katapangan na itama ang mali at mabuhay ng may integridad sa kabila ng inggit ng iba.
Nang inanunsyo ang winner, ang paligid ay naging madilim na naman. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang korona sa gitna ng stage. Habang papalapit ang reigning title holder para isuot sa akin ang korona. Ang korona ay naging isang tumpok na mga matatalim na kuko. Lumitaw si Miller sa harapan ko. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa korona. Gusto niyang gamitin ang korona para baunan ako sa bungo. Sa puntong yon ay narealize ko na nag-hallucinate na naman ako at wala ako sa realidad. Sumama ka na sa akin, Oliver. Sigaw pa niya. Hindi ako sasama sa iyo. Sigaw ko sa gitna ng entablado. Tapos na ang pageant na ito para sa iyo, Miller. Umalis ka na. Isang malakas na bugso ng hangin ang humampa sa loob ng auditorium. Ang mga chandelier ay nag-uguyan na. Sa ilang sandali ay nag-flash sa isipan ko ang generator room. Ang takot ni Miller bago siya mamatay. Hindi siya galit, takot siya. Takot siyang hindi maging sapat. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga puting mata. Pinapatawad kita, Miller, pero hindi mo ako makukuha. Sa pagbanggit ko ng salitang patawad, ang kanyang figura ay nagsimulang mag-collapse. Ang apoy na bumabalot sa kanya ay naging asul at dahan-dahang naglaho. Ang kanyang huling hininga ay hindi na asupre, kundi isang buntong hininga ng pagkapagod. Naglaho siya. Ang ilaw ay bumalik na sa normal. Bumalik ako sa realidad. And our new title holder is Mr. Palawan, announced ng host. Papadudot naramdaman ko ang bigat ng tunay na korona sa aking ulo. Ang hiyawan ng mga tao ay bumalik, ang kaba ay napalitan ng isang malalim na ginhawa. Nanalo ako, buhay ako. Habang naglalakad ako pabalik sa hotel room, dala ang tropeyo ay dumaan ako sa isang salamin sa hallway. Uminto ako at tinignan ang aking refleksyon. Wala na mga pasa sa leeg ko at wala na ang anino sa likuran ko. Pero sa dulo ng hallway kung saan madilim ay nakita ko ang isang maliit na kislap ng flash ng kamera. Alam ko na hindi ako muling magiging mag-isa. Ang karanasang ito ang nagpatunay ng pagiging champion ay hindi lang tungkol sa pagtalo sa kapwa, kundi sa paglampas sa mga multo ng ating mga nakaraan. Huminga ako ng malalim at tinawakan ng mahigpit ang aking tropeyo at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa maliwanag na hinaharap. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ipatong sa aking ulo ang korona. Sa labas, ang buhay ko ay tila isang perpektong editorial spread. Sunod-sunod na magazine covers, guestings at mga charity gala kung saan ang bawat ngiti ko ay kinukunan ng libu-libong mga kamera. Ako pa rin si Oliver na lalaking hinahanga ng lahat ang simbolo ng tagumpay at kakisigan. Pero sa likod ng mga mamahaling suit at designer perfumes, may isang amoy na hindi ko maalis sa aking sistema. Ang amoy ng sunog na kable at singaw ng diesel. Hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing nang patay ang lahat ng mga ilaw. Sa bawat hotel room na tinutuluyan ko sa aking tour ay kailangang bukas ang lahat ng lampshade. Dahil sa tuwing nagdidilim ay nararamdaman ko ang paglamig ng paligid. Hindi ito basta aircon. Ito ay ang uri ng lamig na tila nanunuot sa buto. Yung lamig na nagmumula sa isang presensyang walang katawan. Isang gabi habang naghahanda ako para sa isang runway show, tumingin ako sa vanity mirror. Ang aking refleksyon ay suot ang pinakabagong koleksyon ng isang kilalang Pinoy designer. Pero habang inaayos ko ang aking kurbata ay napansin ko ang isang bagay sa salamin. Sa gilid ng aking lieg kung saan naroon ang mga pasa noong gabi ng coronation ay may lumitaw na munting marka. Isang uling na bakas ng daliri. Mabilis ko itong kinuskos ng tissue pero walang natanggal. Para itong tattoo na unti-unting bumubuo sa balat ko. Miller, bulong ko sa hangin. Alam kong nandyan siya. Hindi siya tuluyang naglaho at naging bahagi na siya ng aking anino. Minsan kapag naglalakad ako sa gitna ng maraming tao ay nararamdaman ko ang isang biglang tulak sa aking likuran. Paglingon ko ay puro mga fans lamang ang humihingi ng autograph ang nakikita ko. Pero ang pakiramdam,
ng isang malamig at nanginginig na kamay sa aking balikat ay nananatili po. Sa bawat palakpak na natatanggap ko ay tila may naririnig akong mahinang tawa sa dulo ng bawat hiyawan. Isang tawang puno ng pait at pagkainggit. Ang pinaka nakakatakot ay noong isang photoshoot sa isang abandonadong mansyon. Habang nakapose ako sa gitna ng malaking hagdanan ay biglang namatay ang lahat ng generator. Sa loob ng ilang segundong kadiliman ay naramdaman ko ang isang mainit na hininga sa aking buhok. May korona at mabigat. Hindi ba, Oliver? Ang boses ni Miller ay mas malinaw na ngayon. Tila nanggagaling sa loob mismo ng aking isipan. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon. Gusto ko munang makita kung paano ka unti-unting mabaliw sa takot na baka sa susunod na hakbang mo, ako na ang sasalubong sa iyo. Nang bumukas ang mga ilaw, nakatayo pa rin ako ng matuwid. Ang mga photographer ay bumilib sa aking profesionalismo dahil hindi man lang daw ako nagulat. Hindi nila alam na ang aking mga tuhod ay halos hindi na ako kayang itayo sa tindi ng panginginig. Sa kabilang banda, habang hawak ko ang tropeyo sa aking penthouse, tinitingnan ko ang aking mga abs sa salamin. Matigas, perpekto, fit. Pero kapag hinahawakan ko ang aking sarili ay tila hindi na balat ang nararamdaman ko, kundi ang malalim na metal ng isang generator. Nanalo ako sa pageant, nakuha ko ang corona at nabubuhay ako. Pero alam kong ang kapalit habang ang buong mundo ay nakatingin sa aking liwanag. Ako naman ang tunay na nakakaalam na sa bawat hakbang ko ay may isang multong naghihintay ng aking pagkakamali. Miller is not just a ghost anymore. He is the constant reminder that my success was born out of a tragedy. Hihiga ako ngayong gabi. Bukas ang lahat ng ilaw at hihintayin ang muling pagbulong ng hangin. Dahil kahit ako ang hari ng pageant na ito, si Miller ang nagmamay-ari ng aking katahimikan. Samantala habang tumatagal ang aking panunungkulan ay nagsimulang magbago ang mundong kinagalawan ko. Hindi na lamang ito tungkol sa mga malamig na simoy ng hangin o mga anino sa sulok ng silid. Nagsimula itong pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao, sa aking sariling isipan. Isang gabi habang nag-aayos ako para sa isang panayam sa TV ay tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang Oliver na nakikita ko ay perpekto. Ang panga at matalas, ang mga mata ay mapangakit at ang katawan ay tila bakal sa tigas. Pero habang nakatingin ako ay napansin ko ang isang maliit na detalye. Ang aking kaliwang mata ay kumukurap, pero ang refleksyon ko sa salamin ay hindi. Nanatiling dilat ang Oliver sa salamin, nakatitig sa akin ng may mali siya. Napapagod ka na ba, Oliver? Tanong ng refleksyon. At ang boses na lumalabas ay hindi akin, ito ay ang boses ni Miller, garalgal, puno ng puot at tila nang gagaling sa ilalim ng tubig. Napaurong ako at nabitawan ko ang aking mamahaling pabango at nabasag ito sa salamin. Ang amoy ng asupre at sunog na laman ay muling humalo sa bango ng citrus at sandalwood. "Wala ka dito, patay ka na!" sigaw ko sa walang lamang silid. Ngunit nang tumingin ako sa aking mga kamay, nakita ko ang nakakapanghilakbot na katotohanan. Ang aking mga kuko ay madumi, may mga bakas ng itim na langis at dugo. Sa ilalim ng aking mga kuko ay may mga himulmul ng telang katulad ng suot na sash ni Miller ng gabing yon sa generator room. Nagsimulang maglaro sa isipan ko ang mga alaala na tila hindi sa akin. Sa gabi kapag akala ko ay natutulog ako ay may mga blackouts na nangyayari. Nagigising ako sa gitna ng gabi na nasa gym. Buhat ang pinakamabigat na weights hanggang sa pumutok ang aking mga ugat. Habang bumubulong na mga salitang hindi ko na maintindihan pa. O kaya naman ay nagigising ako sa harapan ng altar ng aking mga tropeyo, na ngayon ay puno na ng gasgas na tila ginamitan ng matatalim na kuko. Isang araw, Papa Dudut, ay tinawagan ako ng aking manager. "Oliver, kailangan nating pag-usapan ang mga tweets mo. Masyadong agresibo. Bakit mo sinusumpa ang mga fans mo at bakit mo sinasabing ako si Miller ang tunay na hari?" Nalamig ang buong katawan ko.
Wala akong natatandaang pinost ko sa social media. Binuksan ko ang aking phone at doon ko nakita ang mga litrato ko. Mga selfie kung saan ang aking mukha ay tila na de-deform at ang aking mga ngiti ay masyadong malalapad. At ang aking mga mata ay puting-puti na parang isang bangkay. Doon ko napagtanto na ang nakakanginig na posibilidad ay paano kung hindi ako minumulto ni Miller, kundi paano kung si Miller ay bahagi na ng aking sarili. Sa bawat pagkakataon na nararamdaman ko ang insecurity noong pageant, ang takot na matalo, ang inggit sa ibang contestants na may magandang sagot ay doon pala unti-unting nabubuo ang Miller sa kalooban ko. Ang tunay na Miller ay namatay na, oo, pero ang ideya ni Miller, ang lahat ng kadiliman at galit na nararamdaman niya ay lumipat sa akin dahil sa tindi ng aking sariling obsession na maging perpekto. Isang gabi natabunan ko ang aking sarili sa harapan ng isang lumang full-length mirror sa aking attic. Hinubad ko ang aking damit hanggang sa manatili na lamang akong nakayapak. Tinitigan ko ang aking abs sa bawat kanto ng aking muscles. May nakaukit na mga pangalan, hindi lang pangalan ni Miller kundi pangalan ng lahat ng mga contestants na tinalo ko. Nagsimula akong tumawa, isang tawa na hindi ko makilala. Oliver, sabi ko sa sarili ko habang hinahawakan ang aking leeg. Salamat sa pagpatay sa akin sa generator room. Kundi hindi mo ginawa yon, kung hindi mo ginawa yon ay hindi ako makakapasok sa kalooban mo. Napagtanto ko ang twist. Walang multo sa labas. Ang multo ay ang aking sariling konsensya na nabaliw na sa tindi ng presyon ng corona. Pinatay ko si Miller, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang bahagi ng isipan ko na ayaw magpatalo. At ngayon, ang bahaging yon ay kinuha na ang anyo ni Miller para parusahan ako. Habang nakatingin sa salamin ay nakita ko ang aking sarili na dahan-dahang nagbabago na. Ang balat ko ay tila nagiging uling pero ang korona sa ulo ko ay nanginginig ng husto. Ako si Oliver, ang male pageant winner, at ako rin si Miller, ang talunang nagnanais ng paghihigante. Dalawang tao sa isang katawan, isang hari at isang anino. Habang naglalakad ako palabas ng attic para sa susunod kong public appearance ay narinig ko ang palakpakan ng mga tao sa aking imahinasyon. Ngumiti ako, isang ngiti na nagniningning sa ilalim ng spotlight, pero sa loob ko, alam kong ang huling hininga ko ay amoy asupre na. Buhay ako, Papa Dudut, pero ang tunay na Oliver ay matagal na ring namatay sa generator room na yon, kasabay ni Miller. Ang natitira na lamang ay isang magandang maskara na suot ng isang halimaw na nilikha ng sarili kong ambisyon. Samantala, isang gabi bago ang aking pinakamalaking charity gala bilang male pageant, ikinandado ko ang pintuan ng aking penthouse. Pinatay ko ang lahat ng ilaw, ang mismong bagay na kinakatakutan ko sa loob ng maraming buwan. Hinayaan kong yakapin ako ng kadiliman. Miller, bulong ko. Mag-usap tayo. Sa simula ay tanging ang tibok lang ng puso ko ang naririnig ko, pero dahan-dahang naramdaman ko ang pamilyar na bigat sa aking balat. Ang amoy ng sunog na kable ay naging matindi na, tila sinusunog ang aking mga baga. Gusto mo ba talagang umalis? Ako, Oliver? Ang boses ay nanggagaling sa bawat sulok ng silid at kasabay nito sa loob mismo ng aking bungo. Paano ka mananalo kung wala ang galit ko? Paano ka magiging perpekto kung wala ang takot na nararamdaman mo? Hindi ikaw ang nagpanalo sa akin. Sagot ko at pilit na pinapatatag ang aking boses. Ang ambisyon ko ang nagpapanalo sa akin, pero ang takot ko ang lumilikha sa iyo. Iniharap ko ang aking sarili sa malaking salamin sa sala. Kahit na madilim ay aninag ko ang aking figura. Kinuha ko ang korona, ang gintong simbolo ng aking tagumpay, at tinitigan ko ito. Napagtanto ko na ang koronang ito ay naging anchor ni Miller hanggat nakakabit ang halaga ko bilang tao sa perasong ito ng metal. Mananatili ang inggit at takot na nagpapakain sa kanya. Hindi ko kailangan ang koronang ito para patunayang kung sino ako, sabi ko. Sinungaling, sigaw ni Miller. Naramdaman ko ang isang matinding kuryente sa aking puso.
tila gustong bawiin ang korona. Ang aking refleksyon sa salamin ay nagsimulang magbago na. Ang balat ay nagbakbak. Ang mga mata ay naging puti. Ang Miller sa loob ko ay nagwawala na. Ayaw pakawalan. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa isang marahas na galaw ay inihagis ko ang korona sa sahig. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang mabigat na tropeyo at pinalakol ito sa malaking salamin. Crash! Ang bawat piraso ng basag na salamin ay nagpakita ng iba't ibang bersyon ng aking muka. Oliver na natatakot, Oliver na nagagalit at si Miller na umiiyak. Doon ko nakita ang katotohanan. Si Miller ay hindi isang demonyo, siya ang refleksyon ng aking sariling takot na maging hindi sapat. Nang gabing namatay siya, hindi ko lang napanood ang kanyang pagbagsak. Natuwa ako dahil nabawasan ang kompetisyon ko. Yun ang kasalanang nagbukas ng pinto para sa kanya. Pinapatawad kita, Miller, at pinapatawad ko rin ang sarili ko sa pagnanais na makita kang mabigo. Sa pagbigas ko ng mga salitang yon, ang ingay sa loob ng ulo ko ay biglang tumigil na. Ang amoy ng asupre ay naglaho na palitan ng sariwang hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana. Ang bigat sa aking balikat ay tila isang telang hinubad at tinangay ng hangin. Nakahinga ako ng malalim, isang tunay na paghinga na walang halong kaba. Binuksan ko ang isang munting ilaw. Nakita ko ang aking sarili sa mga piraso ng basag na salamin. Hindi ako perpekto. May munting gasgas ako sa pisngi mula sa tumalsik na bubog. Ang buhok ko ay magulo pero sa unang pagkakataon ng mga mata ko ay akin ng muli at walang puting talukap. Walang mali siya. Ang exorcism ay hindi pagpapatalsik sa isang kaaway, kundi ang pagtanggap sa sariling kapintasan. Kinabukasan ay lumabas ako sa gala ng walang suot na korona. Naglakad ako ng may dignidad, hindi dahil sa aking abs o sa aking titulo, kundi dahil alam ko na ang tunay na lakas ay wala sa kung paano ka tinitingnan ng mundo, kundi sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili kapag wala ng ilaw. Habang naglalakad ako sa red carpet ng isang malaking event, isang contestant mula sa nakaraang pageant ang lumapit sa akin. Siya ang isa sa mga nainggit sa akin noon. Dati tinitingnan ko siya ng may pagmamataas. Pero ngayon ay ngumiti ako sa kanya ng tapat. Ayos ka lang ba, Oliver? Tanong niya. Balita ko nabasag mo raw ang mga gamit sa penthouse mo. Ayos lang ako, sagot ko. Minsan ay kailangan mo talagang basagin ang lahat para makita mo kung ano ang totoong mahalaga. Habang naglalakad ako palayo ay napansin ko ang isang munting anino sa sahig. Isang normal na anino. Sumasabay ito sa bawat hakbang ko. Hindi na ako tinutulak at hindi na ako sinasakal. Si Miller ay naging bahagi na ng aking alaala. Isang paalala na ang bawat hari ay may pinagdadaanan din. At ang bawat tagumpay ay may kaukulang responsibilidad sa kapwa at sa iyong sarili. Nanalo ako at sa wakas ay malaya na ako. Papadudot sa ngayon ay naghahanda ako para sa isa pang national pageant. Umaasa ako na isang araw ay maire-represent ko ang Pilipinas internationally, pero ano man ang maging resulta, handa ko naman yung tanggapin. Kung destiny mo talagang manalo ay mananalo ka. Basta ibibigay ko lang ang best ko para manalong muli. Muli hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at sana'y mapili ninyong itampok ang aking totoong kwento, ang pakikipagsapalaran ko bilang isang male pageant contestant and winner. Lubos na nagpapasalamat, Oliver. Ang kwentong ito ni Oliver at Miller ay hindi lamang isang simpleng horror. Isa itong masalimuot na refleksyon ng ating sariling pagkatao at ang presyong kaakibat ng labis na pag-ambisyon. Narito ang mga aral sa ating kwento. Una, ang inggit ay isang lason na dalawa ang pinapatay. Sa simula si Miller ang biktima ng kanyang sariling inggit. Nilamon siya ng kanyang insecurities hanggang sa mawala sa kanyang katinuan at buhay. Ngunit ang aral dito ay hindi lang para sa kanya at pinapakita po na ang inggit kapag hinaluan ng galit ay lumilika ng isang siklo ng puot na mananatili kahit na
wala na ang taong nagpasimuno nito. Pangalawa, ang tunay na perpeksyon ay isang mapanganib na ilusyon. Si Oliver ay naging alipin ng kanyang pisikal na kaanyuan at ang kanyang imahe bilang perpekto. Ang pagkahumaling sa panlabas na anyo, abs, muka, tangkad, kagwapuhan ay nagbubukas ng pintuan para sa kadiliman. Itinuturo ng kwento na ang tunay na lakas ay wala sa kung paano tayo nakikita sa ilalim ng spotlight ng mga tao sa ating kapaligiran, kundi ang katatagan ng ating loob sa gitna ng kadiliman. Pangatlo, ang pagtakas sa kasalanan ay isang masamang panaginip. Ang akala po ni Oliver ay ligtas na siya dahil sa aksidente ang pagkamatay noon ni Miller. Ngunit ang kanyang konsensya, ang bahagi ng kanyang isipan na natuwa sa pagkawala ng kanyang karibal, ang tunay na nagpapahirap sa kanya. Ang aral ay hindi mo matatakasan ang iyong sarili. Ang mga multo na kinakatakutan natin ay madalas na refleksyon lamang ng ating sariling mga tinatagong pagkakamali at pagsisisi. Ikaapat, ang kapatawaran sa sarili at sa iba ay tunay na exorcism. Sa uli, hindi nawala ang multo ni Miller sa pamamagitan ng dahas o paglaban, nawala ito ng aminin ni Oliver ang kanyang sariling pagkukulang at nang piliin niyang patawarin si Miller sa kanyang puso. Ipinapakita nito na ang tanging paraan para makalaya sa madilim na nakaraan ay ang pagharap dito ng may katapatan at pagtanggap. At ang panghuli, ang korona ay hindi ang pagkatao mo. Nang basagin ni Oliver ang kanyang korona at salamin, doon siya naging tunay na malaya. Itinuturo nito na ang titulo at tropeyo at papuri ng ibang tao ay pansamantala lamang. Kung ang halaga mo bilang tao ay nakadepende sa isang korona, habang buhay kang matatakot na mawawala ito. Ang tunay na winner ay ang taong kayang tumayo ng taas-no kahit nawala ang lahat ng material na simbolo ng kanyang pagtatagumpay, at ang pinaka malaking labanan ay hindi sa entablado laban sa isang tao kundi sa loob ng ating sarili laban sa ating sariling mga anino. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayo mag-post ng inyong mga komento
At huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po